Yung mga kabusing, tila kaabang-abang ang bakbakan ngayong darating na Oktubre sa anibersaryo ng Trila in Manila. Una nga po nagpahiwatig itong #1 contender sa WBC at galing sa panalo na si Mark Magsayo sa kanyang Facebook page. Samantala naman itong WBO #1 contender Carl Hamis Martin ay nasa Pinas na nga po ito sa ngayon, kung saan pumunta rin ito sa laban ni Kenneth Lober para suportahan ang laban sa kapwa Pinoy. Saad nga po nito na malapit na rin ang kanyang sunod na laban at inaayos na ito ng kanyang promoter. Nagpost rin ito sa kanyang Facebook page ng old photo ni Muhammad Ali at Joe Frazier. Sabi nga po nito sa caption, maging isang bahagi ng alaala. Ibig kayang sabihin nito ay isa rin si Martin na lalaban sa boxing event ni Manny Pacquiao para sa anibersaryo ng dalawang legend na naglaban sa ating bansa na ginanap taong 1975 buwan ng Oktubre. Huling laban nga po nitong si Martin ay sa nakaraang May ngayong taon, matapos itong nasa Amerika na nagtraining. Ang tanong, sino kaya ang sunod na ipapalaban ni Martin? Dahil sa huling tatlong laban nito sa labas ng bansa, ay hindi nga po mga top contender ang mga nakalaban nito. Sana sa sunod itong laban, ay kapwa contender na sa kanyang dibisyong nilalabanan. Samantala naman Cuadro Alas It's My Boy Facebook page, ay may sikat na influencer na may 2.2 million followers na si Boss E ang pumuna sa post nitong page nila Alas, sapagkat ay di umano kinuha nito ang photo nitong si Boss E na walang pahintulot o credit man lang. Ito nga po ay yung may maraming pera na nakahandusay sa harap ng kotse, na kung saan pinost ito sa page ng Cuadro Alas It's My Boy na may caption na paldo uwian na, easy work. Pero napansin nga po ito sa totoong may-ari ng photo. Kaya ngayon na hindi na ito makikita sa page nila Alas dahil binura na ito. Dahil dito ay naging keyboard warriors naman ang mga buzzer ng dalawang magkapatid na Casimero. Sa update naman sa laban ni General Casimero, ay may sabi-sabi na baka lalaban si Casimero sa darating na Oktubre kasabayan sa laban ni Kenneth Lober, pero hindi pa ito confirm. Samantala naman, 26 days na lang ay magaganap na nga po ang malaking laban sa Super Bantam. Dito didipinsahan ni Naoya Inoue ang kanyang undisputed champion belt kontra Murjon Akhmadalib. Kung makikita nga po natin sa IG nitong si Akhmadalib, ay talagang batak na ang katawan nito. Litaw na litaw ang 6 na pandesal. Pinaghahandaan talaga ito ng mabuti ni Akhmadalib para mabawi nito ang nawalang belt. Samantala naman si Naoya Inoue ay kinuha naman ito bilang sparring partner ang nooy tumalo kay Akhmadalib na si Marlon Tapales. Talagang pinaghandaan ng dalawang kampo ang labang ito. Mas bata ng 2 taon itong si Akhmadalib kay Naoya Inoue. At mayroong ring record naman itong 14 wins, 1 loss, and 11 knockout. Samantala naman si Naoya Inoue ay mayroon naman itong ring record na 30 wins and 25 knockout. Isang undefeated pa rin. Pareho itong dalawa na knockout puncher. Pero pagdating sa laban ay underdog nga po itong si Akhmadalib. September 14 na po ang kanilang laban. Yung mga kabusing, nagsalita na nga po ito si Kenneth Lober sa naging panalo nito kontra 2 Division World Champion Luis Concepcion. Unang-una nga po, inalay ni Lober ang kanyang panalo sa buong may kapal. Pangalawa ay sa kanyang coach na sumakabilang buhay na si Coach Jonathan Peñalosa at sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Madamdamin nga po itong sinabi ni Lober matapos manalo kay Luis Concepcion. Saad nga po ni Lober na ang inabangan niya sa labang iyon ay yung unang knockdown ni Concepcion. Ang akala daw nito na kung mapabagsak nito si Concepcion sa laban ay tapos na ang boxing. Pero nagkamali daw siya dito dahil hindi nito in-expect na ganun katibay itong si Concepcion. Nakita nito na kahit bumagsak itong panaman yan, pero tumayo lang agad. Hindi rin nakitaan ang pagbibigol ng kanyang tuhod. Kaya nasabi ni Lober sa kanyang sarili na tatagal ang kanilang laban dahil matibay itong kanyang nakalaban. Pero sa pagsapit niya po ng round 5, ay nakita nitong nasaktan itong si Concepcion matapos matamaan ang budiga. Matapos daw nito, ay ito na ang iniingatan ni Concepcion. Sabi ni Lober, pag natamaan niya ulit ang budiga nitong si Concepcion ay tapos na talaga ang laban. Hindi rin nagmamadali itong si Lober. Ito rin ang sinabi ni Jerry Peñalosa sa kanya. Dahil darating rin ang tamang oras. Hirap daw kasi pag nagmamadali. Baka siya pa ang madihado pag nakatama ng solid itong kalaban. Nagsalita rin ang kanyang promoter na si Cookie Kamida na kung saan magandang laban daw ang pinakita ni Lober. Dagdag pa nito na muling lalaban si Lober sa darating na October 26 para sa IBF Title Eliminator na sinigundahan naman ito ni 2 Division World Champion Jerry Peñalosa, ang co-promoter at humahawak ni Lober sa ngayon. Saad ni Peñalosa na isa itong big test ni Lober na makalaban ang isang former world champion
na sobrang tibay. Ang experience ni Luber sa labang ito ay madadala daw niya sa mga susunod na laban dahil pataas ng pataas ang dekalibring boksingero na sunod nitong makakalaban. Kung saan inulit rin ni Jerry Peñalosa ang sinabi ni Cookie Kameda na ngayong darating na October 26 ay lalaban itong si Luber para sa IBF title eliminator. Saad nga po ng kampo ni Luber ay makakalaban nito sa darating na October itong South African na si Landin Nyeke. Nagaganapin nga po ang kanilang laban sa Kyrgyzstan. Sa ngayon ay rank 8 na po itong si Luber sa IBF at samantala naman itong South African ay rank 5 naman. Mayroon nga po itong ring record na 16 wins, 1 loss and 8 knockout. Ang nag-iisang talo nito ay galing nga po kay G.R. Raquinel. Tinalo ito ni Raquinel bayan knockout sa loob ng round 2 na ang kasalukuyang champion naman sa IBF Bantamweight title ay ito nga pong si Junto Nakatani. Sa ibang banda naman, ang nooy makakalaban sana ni Naoya Inoue sa Super Bantam na si Sam Goodman. Alam naman natin na umakyat na ito sa featherweight division kung saan nabigyan nga po ito ng isang world title shot kontra sa WBA champion Nick Ball. Sa labang ito mga kabusing, ay napahanga nga po nito ang manonood sa pinakitang laban nitong si Sam Goodman. Kahit galing nga po ito sa mababang timbang, ay nakipagsabayan pa rin ito dito sa champion. Pero hindi nga po pinalat si Sam Goodman na makuha ang panalo kung saan natalo ito via unanimous decision. Pero mayroon nga pong umangal sa naging scorecard ng mga hurado dahil napakalayo nga po ang agwat ng kanilang scorecard. May mga boxing fans na nagsasabi na na-expose daw ni Sam Goodman ang isa sa mga kahinaan ni Nick Ball. Dahil nga po sa paulit-ulit na body shot ni Goodman ay humina umano itong si Nick Ball sa huling bahagi ng laban. Kung isa palang knockout puncher itong si Sam Goodman, ay mayroon daw talagang kalalagyan itong si Nick Ball. Matapos ring manalo ni Nick Ball kay Sam Goodman, ay nagpost nga po itong Ring Magazine sa kanilang Facebook page na may picture ni na Nick Ball at Naoya Inoue. At may caption nga po itong Naoya versus Nick Ball, who would win? Marami nga pong nag-aabang kay Naoya Inoue sa pag-akyat ito sa featherweight. At isa na nga po itong si Nick Ball na posibleng ikasa balang araw. Sa tingin nyo mga kabusing, sino kaya kay Nick Ball at Naoya Inoue ang mananalo kung sakaling magharap ang dalawa? Sa nakita nga po natin, ay hindi napabagsak ni Nick Ball itong si Sam Goodman na galing sa Super Bantam na alam naman natin na napaka-heavy underdog nitong si Sam Goodman sa laban sana nila ni Naoya Inoue. At may nagsasabi na may kalalagyan itong si Nick Ball kung isa pang knockout puncher itong si Sam Goodman. Ano na kaya kung si Naoya Inoue ang makakalaban itong si Nick Ball? Kaya posibleng aakyat itong si Naoya Inoue sa featherweight dahil karamihan nga po sa naging champion dito sa featherweight ay galing sa Super Bantam. At tinalo na nga po ni Naoya Inoue ang kasalukuyang humahawak sa WBC sa ngayon na si Stephen Fulton.